Ngayon ay Biyernes, June 19. Nagbantay ako kagabi. Ah, naiyak lang ako pag naisisilip ko siya. Hindi na kasi siya nagising eh. Sabi ng doktor, yung brain dead. Pero we are hoping for the best pa rin. Simula, tagal na namin sa ospital. Ewan ko. Wala siya. Pero we are hoping for the best. Hoping for the best. So, natulog ako kagabi. Umaga na ako. Umalis na ospital. So, si Grace na nagbantay. Hindi na ako sumilip. Iyak lang ako. Iba na kasing itsura niya eh. Simula nang pinasok namin siya sa ICU, parang mas lalo siyang tumanda. Iba na itsura niya. Maiyak lang ako. Bakit? Gising. Gising tayo. Hindi na ako pumasok. Naiyak lang ako. Ang sakit pala. Ikaw na ang may pasyente. Kamag-anak ko ang pasyente. Tatay mo ang pasyente. Sobrang sakit. Sakit. Kasi bawat araw, imbis na nagkakaroon ng improvement, pagkakamustahin ka, hindi eh. Palala ng palala eh. Yung ibang mga kasama namin sa ICU nag-aalisan na. Mailipat na sila sa ward. Pero kami, ako, andun pa rin. Kaya pag kinakamusta kami, wala eh. Wala kang masagot. Kasi wala naman talaga. So, sakit.
Sakit. Ang sakit. Ang sakit. Alam mo yung intensity, yung gravity. Ang sakit. Lalo na tatay mo yun. Tatay ko yun. Kasi pag nawala yun, wala na. Pag nawala siya, wala na. Ang sakit, sakit. Sakit, sakit talaga. Ewan ko. Basta ang nararamdaman ko ang sakit. Sobrang sakit. Tatay ko yun. Hindi yun ibang tao. Hanggang ngayon di pa rin siya nagigising. Walang improvement. Bawat araw palala ng palala. Oo, may heartbeat, pero ganito na lang yun. Wala. Hindi na ako pumasok. Wala ako sa mood. Nagpapasyente ka, pero ikaw mismo ang pasyente. Nagbibigay ka ng advice sa pasyente, pero ikaw mismo. Saan ka kukuha ng advice kung ikaw mismo ang siyang pasyente? Sakit talaga. Ang sakit. Sakit. Bakit po? Bakit ko? Bakit kami? Bakit siya? Bakit siya, Lord? Alam mo, pag nasa ICU ka, ito yung lugar na maya-maya tatawag yung doktor, kakatok ang nurse, after nilang makausap yung relative ng pasyente, maya-maya may hahagulgol ng iyak, yayakapin ng isa, pakakalmahin. Sa bawat araw, sa bawat segundo, hindi ka talaga makakatulog dun eh. Maya-maya, kahit sa gitna ng gabi, kailangan gising ka
Tatawag ang nurse, kasapi ka daw ng doktor. Tapos ibang mga pasyente aligaga, parit-parito, may tawag-tawag ng cellphone habang naiyak, umiiyak at ang iyak hindi lang isa, magiging dalawa, lahat sila naiyak. Hindi ko alam kung masaya o malungkot ang sinabi ng doktor kung bakit sila naiyak. Hindi ka makakain kasi pagkatapos mong mapisita ang pasyente, maawa ka. Hindi mo alam ang gagawin mo. Iba pala ang mundo sa ICU at mundo sa labas ng ospital. Ako, sa ilang gabi at ilang araw na bantay, kahit doon ako napasok, patawagin ako ng ate ko, akit ka muna. Kasi doon naka pwesto yung tatay ko sa ICU, sa second room. Akit ka muna, sasabihin ng doktor. Tapos maya may papapirmahan. Tapos habang napirma, naiyak. Iba talaga ang pakiramdam pag nasa ICU ka. Parang ikaw na rin yung pasyente. Yung mga unang araw namin sa pasyente, halos puno yun. At habang tumatagal, paunti ng paunti. Yung iba natatransfer sa ward. Yung iba naman tatawag na ng funeral. Pero alin dun sa dalawa, gusto ko maayos. Gusto ko ma-transfer sa ward o mauwi sa bahay. Ayoko yung kagaya ng nauna sa amin. Pag narinig ko yung salita, sorry po, ginawa na po namin ang lahat. Ayoko marinig yun. Kasi automatic na yun. Pag sinabi ng doktor, wala na. Iba talaga pag nasa ICU. Sa ngayon kami na lang dalawa. Yung isang pasyente, baby. Tapos ngayon pag-alis ko, 3 na kami nasa ICU. Stroke, atake, pataas ng sugar, pinaririnig ko. Pag sa gabi naman, yung tunog ng machine, yung suction, oxygen yata yun. Tapos maya lalabas ang nurse, manghihingi ng isang gamit, minsan wipes, minsan tubig, diapers para sa pasyente. Pero okay. Tapos may pagkakataon pa nga may pinipigil na doktor papunta sa ICU. Pero hindi ko alam kung sa aming bang pasyente yun o sa kabila. Iba ang senaryo talaga. Nakakaba.
Nakakatakot. Ewan ko, Lord. Hindi ko naman talaga inaasahan na mapupunta kami sa ICU. Okay naman ang lahat ah. Okay. Pero bakit? Bakit siya? Bakit ang tatay ko? Bakit sa pamilya ko? Alam mo, ang sakit eh. Ang sakit. Hindi ko alam kung paano i-describe yung gravity, yung intense. Ang sakit. Pag nasubo ako, yung pagkain, natulo na lang ang luha ko. Iba talaga. Ang sakit eh. Sobra. Bakit? Ang sakit talaga. Nasatan sa loob ako. Naglalakad. Ngayon lang ako umuwi. Kagabi pa ako nandun. Hindi ko na nga alam kung anong araw ngayon eh. Hindi ko na alam na lumipas na pala ang isang linggo, ang isang araw, ang isang minuto. Kasi pag nasa ICU ka, wala. As in, hindi mo na mamalayan. Kasi parang lahat ng araw doon, kailangan mong gising. Gising ka. Makatulog ka man, gigising ka. Tatawag ang doktor. Lalapit ang nurse. May ibang isang eksena. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung magiging kahihinat na ni tatay sa ICU. Pero we are hoping for the best. For the very best. Healing. Complete healing. Sa ngayon, ewan ko. Hindi ko alam. Di pa nga ako kumakain simula kagabi. Isang basong tubig lang hinulog ko. Kasi pag nasa ICU ka, hindi mo mararamdaman yung gutom. Para kung lagi pa iba ang pakiramdam eh.